Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pinalabas po na balita ng PTV4 mga tambay. Ayon daw po sa survey nila. Ang sinasabi po ng survey po nila ay mayorya daw po majority daw po ng mga Pilipino ay naniniwala daw po dapat na personal na harapin ng dating Pangulong Duterte ang paglilitis sa ICC. Totoo po ba 'yon? Pakinggan po muna natin ang balita at komentuhan po natin mga tambay. Isa po ba itong fake news o sila lang ang may gawa? Pakinggan po natin. Pulong Rodrigo Duterte ang paglilitis sa International Criminal. Ulitin po natin. Ayan. Mayorya ng Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilitis sa International Criminal Court. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na dapat lang naharapin ng personal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilitis sa reklamong crimes against humanity laban sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa pinakabagong survey ng WR Numero Research, lumalabas na 62% ang pabor dito, 20% ang hindi pabor at 19% naman ang hindi sigurado. Para sa ilang kongresista, patunay lamang ito na aprobado ng nakararami ang naging hakbang ng mga otoridad ukol sa issue. Ayon kay House Committee on Justice Vice Chair Jervy Luistro, katulad ng matagal nang ipinaliliwanag ng administrasyon, hindi naman sa ICC mismo nakipagtulungan ang gobyerno, kundi sa Interpol na nananatiling miyembro ang Pilipinas. Nilinaw rin niya ang issue ukol sa jurisdiksyon ng ICC. There is jurisdiction because the acts were committed during the time that the Philippines is still a member state. About why the Philippines cooperated, because Philippines is a member of the Interpol. We need the Interpol. Kailangan po natin sila to protect our country, to protect us from our aggressors, because kapag ka-international na ang scope ng criminal actions. Sa ngayon, may mga lumalabas ding ulat na sa mga susunod na araw, maglalabas na rin umano ng arrest warrant ang ICC laban sa mga umano'y kasabwat ni Duterte sa kanyang madugong giyera kontra iligal na droga. Para kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, nasa gobyerno na ito kung paano pangangasiwaan kung sakali. This is entirely within, I guess, the administration has been very consistent in saying that we no longer deal with the ICC. But as to the jurisdiction where the ICC gains its yung kanyang kaso against the former president, the timeline kung saan Nakita niyo po mga tambay, yung survey at yung sinasabi po nitong mga congressman, mga kabayan, about sa ICC. Sino po ba paniniwala natin? Mga congressman po ba o ang ating judicial? Ang ating pong Korte Suprema? Ang mga justices? Ang associate justice? Kisa sa mga congressman na ito na napakarami pong issue ng corruption po. Napakarami po nilang issue ng korupsyon ng kanilang institusyon. Sino pa paniniwala natin? Itong mga congressman na napakarami po itinatagong korupsyon, di umano, na marami po nagpapatotoo, lalong-lalo po ang 2025 national budget. Sige nga mga kabayan, anong klase po itong mga congressman na ito? Marami po kasi itinatago ito eh. Saka yung sinasabi po ng PTV4, mga katamay, naniniwala po ba kayo sa survey? Ito pong survey na pinalabas po ng Duterte, ito pong ano bang klaseng, itong survey po ng W numero, source ng Express Duterte should stand trial ng ICC. Ito pong survey nila na 62% daw po agree at 20% lang daw po disagree. Dito po sa research po ng ng WR Numero Research. Ayos to WR Numero Research survey. Ayos Kung ang Pilipino po ang tatanungin, bakit po napakaraming nag-aklas? Kinamumuhian na nga ang administrasyon po ngayon, kinamumuhian na
majority ng taong bayan. Di po ba? Nakita niyo po ang galit ng taong bayan? Bagsak nga ang survey ng Pangulo Lagapak Baka nga raw sa susunod na survey dyan, sabi ng mga kababayan natin, zero na Zero na ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Zero na sa susunod daw. Kasi ngayon, lagapak. 10% na lang po mahigit. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, hirap na hirap pa maka 20%, mga kababayan. Di po ba? Pinagluloko po tayo nito, pati po ng mga politiko, ay pinagluloko po tayo na pinaniniwala po tayo. Illegal nga ang pag-aresto. Kidnapping nga ang ginawang paghuli. Kinidnap ni hindi nakarating sa tamang proseso. Pati nga yung Rome of Statue ng ICC hindi nasunod. Di ba? Dapat pangunahin muna na dalin mo sa korte ng bansa, sa judicial, ang ating dating Pangulong Duterte bago mo siya ialis o ipamigay kung kanino man banyaga katulad ng ICC. At isa pa, hindi na tayo miyembro niyan. Di po ba? Paano po tatama yan? Sige nga, ginagawa nyo pong tangat bobo gamit pa ang survey nitong itong numero na ito, itong numero research na ito. Hindi nyo na po malulukot, mabobobo ang mga Pilipino. Katulad po ng PTV4, napakarami pong sinasabi ang ating mga kababayan, napakaraming fake news na pinalalabas yan, lalo-lalo na sa First Lady. Di ba? Ilan na po ang pinalalabas ng istasyon ng PTV4 na mga ni-recycle, mga ni-recycle na picture, ni-recycle na video na pinalalabas po na yun daw po ay totoong video, na live, bagong video, pero nung natutuklasan po ng mga Pilipino, lalo sa social media, na yun daw po ay peke at mga nakaraang video na. Last year pa. Biruin nyo yun. Tapos ngayon, maglalabas kayo ng survey na nagugustuhan ng tao. Majority ay umaagree dito sa paglilitis ng ICC sa dating Pangulong Duterte. At kasama pa ang mga congressman na napakaraming issue ng korupsyon, na alam ng taong bayan ang issue ng korupsyon nila dahil mismo ang Vice President ay mapakaraming natuklas ang korupsyon. At lalong-lalo po si Miss Sas Saso Trugandos, ang napakarami pong anomalya na ginagawa po sa pera natin. Mismo ang Vice President, alam niya at pinasabog niya, kontrolado ng iilang tao, sa pangunguna po ng speaker na tinatawag niyang tambaluslos. Di ba? Tapos paniniwalaan mo ang mga salita sa legal matters. Pagdating sa illegal, sa legal na usapin about sa ating soberenya, about sa ICC, sino paniniwalaan ni Kamanong? Itong mga congressman na napakarami itinatago na issue ng kaperahan natin, o yung mga Korte Suprema, yung nasa Korte Suprema na mga justices, mga associate justice na nagsasabi, illegal ang pag-aresto, ang pagpapadala sa ICC sa dating Pangulong Duterte. Sige nga, palibasa itong mga ito. Kung hindi po ito magsisipang daya, di umano, ay hindi po ito makakabalik. Mga kabayan, isinusuka na nga ito ng mga taong bayan. Itong mga congressman na ito. Ano po nahita natin dito sa mga congressman na ito, mga kababayan? May nahita po ba tayo rito sa mga congressman na ito? Maliban po sa tatlong taong pamumulitika at 3 taon na puro issue ng kaperahan natin ang tinrabaho nito. Pinagparti-partihan yata ang pera ng bayan. Itong mga congressman na ito. Sige nga. Kasi hindi po nila magugustuhan makabalik ang Duterte. Totoo po yun, real talk. Hindi po nila magugustuhan na makabalik ang Duterte. Kasi sila po halos lahat ay baka mawala sa Pilipinas. Magtago sa dami po ng anomalya at paglabag po sa ating saligang batas. Lalong-lalo po ang ginawa po nila kidnapping. Hindi nasunod ang proseso ng ating batas, ang ating judicial. Napakarami pong paglabag sa batas. Mismo, sinasabi po ng mga associate justice po natin, mga justices natin na nagsasabi na talagang labag at talagang hindi nasunod ang proseso ng batas ng Pilipinas. Tapos, paniniwalaan po natin, itong mga congressman, palibasa, bukom-buko na po sila. Bistado na po sila. Kahit po kayo magpalabas araw-araw ng survey, i-survey nyo araw-araw na kayo'y pumapabor ang majority ng Pilipino dito sa ginawa sa ICC.
At ano sasabihin nyo? Interpol. Interpol, ha? Taong bayan pa gumastos. Pambihirang Interpol yan, no? Pambihirang ICC yan. Pilipino pa ang gumastos. Tayo pa humuli. Tayo pa naghatid. Ganun po katindi ang ginawa po sa atin. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika, itong mga politiko na ito. Grabe, ang paghuhudas po. Grabe ang paghuhudas sa ating soberenya, sa ating judicial, pagtataksil, pagtataksil sa isang Pilipino na dating Pangulong Duterte na hindi man lang nakatikim ng parehas na due process man lang. Talagang puwersahan mo na isinakay ng eroplano at hindi man lang po ito nakausap man lang ng kanyang anak na Vice President. Talagang kinitil mo lahat. Kinitil mo lahat ng kanilang kalayaan, mga kabayan. Ganyan po. Pero pagdating po sa mga politiko na ito, ay tama po sila. Never po sila nagkamali. Tumatama lang naman po kasi yan ngayon eh. Kasi magkakasabwat po yata sila kaya tama lahat. Magkakampi. Nakita nyo naman po. Wala nga po inimbestigahan korupsyon yung mga yan eh. Wala. Ang Senado, ang Kongreso, at ang pamahalaan ng binagoong ang Pilipinas, never po nakakita ng korupsyon nila yan. Never. Ang nakita lang po ng mga politiko na yan ay puro Duterte. Puro Duterte at mga vlogger. Yan, ang pinagtatrabaho po niyan. Yan lang po ang tinrabaho niyan. Susunod niya, impeachment. Yan, impeachment po. Hindi po nila lulubayan yan dahil nga po hindi nila magugustuhan makabalik ang Duterte. Dahil po sa pinagagawa po nila sa ating bansa. Nakita niyo po, ang laki ng pagbabago. Yung trabaho ng dating Pangulong Duterte na napakaraming nakita ang mga Pilipino na pagbabago sa ating bansa. Di ba? Pero sila, ano po ang tinrabaho sa atin? Issue ng korupsyon, issue ng pamumulitika. Ganyan po ba ang trabaho ni dating Pangulong Duterte sa ating bansa? Ganyan po ba siya nagtrabaho? Puro korupsyon? At puro pamumulitika, pagpapabagsak. Sige nga. Hiyang-hiya naman ako sa inyo. Hiyang-hiya rin ako sa survey. Hindi ba nakita ng survey? Majority ng Pilipino, galit na galit. Ang i-survey nyo, WR na numero search. Itong source ng WR, numero search. Ang i-search nyo, ang i-survey nyo, yung pagpapa-drug test, yung Polycare hair drug test sa Pangulo. Yan, i-survey nyo yan. Tingnan nyo rin. Kausapin nyo Luzon, Visaya, Mindanao. O kaya, ang gawin nyo para makatotohanan ng survey nyo, sa online kayo mag-survey. Online server. Mag-survey kayo sa online. Subukan nyo mag-survey sa online survey. Tingnan natin kung sasabihin po ninyo na majority ay umaagree. Lalong-lalo rito sa sinasabi nyo ICC. Mahiya-hiya naman kayo. Sino po ba sinervey nyo at ilan yan? Karamihan yata sa sinervey nyo, puro bangag pa yata. Kung hindi bangag, grupo pa yata na CPP, NPA, NDF. Yan yung mga nagkaso karamihan Baka grupo pa ni Trillanes, grupo ni Dilima, ang mga sinervey, at grupo po sa loob ng palasyo. At ang sinervey po ay puro congressman at senador yata. Nakita nyo po, isa-survey mo ng ganyan. Galit na galit nga ang taong bayan. Galit na galit ang taong bayan sa ginawa nyo na kidnapping. Tapos sasabihin nyo ngayon sa survey nyo na, majority umaagree. 62% hiyang-hiya naman kami sa inyo. Hiyang-hiya. Kung ang mga sundalot PNP lang ay hindi tulog. Hindi sila tulog at hindi po mahimbing ang pagkakatulog yata at hindi bulag, pipe at bingi. Matagal na po tayong napalitan ng presidente yata. Kaya lang po tulog Tulog po, pipe, bingi. Dahil nga po priority po sila Lagi po silang priority ng pamahalaan. Ang mga men in uniform. Di ba? Lalong-lalo po ang speaker ng Kamara. Priority po sila. Lagi. Lalo po pagka BICAM na. Yan na po lumalabas lahat ang priority ng Kamara sa BICAM. Sa BICAM Conference Committee. Committee report nila. Di ba mga bayan?
Kaya dito po sa survey na ito, good luck na lang sa inyo. Good luck na lang po. At malalaman naman po yan sa halalan, mga kabayan. Unbelievable. Nagustuhan daw ang ginawa na harapin, yung kidnapping. Sinusuka na ang Pangulo ngayon. Nabagsak ang kanyang survey. Kulelat. 15% na lang yata ang natitira. Kaya nga sabi ng mga Pilipino, sa susunod na survey, wala na yung 15% na yan. Zero na raw yan. Tapos, sasabihin gustong-gusto ang ginawa ng pamahalaan sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Hiyang-hiya naman kaya kami sa inyo, WR numero survey o numero research survey. Unbelievable. Lukuhin nyo, lelang yung panot. Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Sabi ng isang congressman ng Makabayan Bloc na si Franz Castro, malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Siya po ay convicted ng child abuse pero hindi pa nakukulong. Ganun po katindi yan. Lukuhin nyo, lelang yung mga panot. Survey pa kayo. Sinusuka na nga kayo ng taong bayan. Tapos paniniwalain nyo ng balita. Tapos PTV4 pa ang nagbabalita ng survey. Samantalang napakarami inilalabas yata ang fake news yan pagdating sa First Lady. Unbelievable. Bago po tayo magtapos, mga kababayan, baka kayo mga kababayan, mga katambay, naniniwala kayo sa survey na pinalabas po ng PTV4. Mga kababayan, ito pong source ng WR numero research. Ayan, baka naniniwala kayo riyan, 62% daw ang agree, disagree 20 lang. Tapos yung unsure, yung hindi sigurado, 19%, unbelievable. Bago po tayo magtapos, shoutout po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po. Shoutout po Kingston ng Hong Kong. Kingston 123 ng Hong Kong. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahoo ng 4531 ng California, USA. Jasmine Channel. Telma Pasawa. Dan Rivero ng Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarip ng Amsterdam, Holland. Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng Florida, USA. Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta 9828 ng Korea. Lopez Ibina ng Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom. 29 Narciso Esteban. Reynaldo Pexon. June De Jesus. Lee Chen. Ana Santos. Bon Rosales. Benjamin Garduque. Pepito Cabiso. Victoria Denborn ng Netherlands. Nida Diongley ng Italy. Mary Tom ng Hawaii. Aloha. Donaldson Paras ng Canada. LKD 459 ng Belgium. Hermogenes Maramag. Manuel Ramos. Neshin ng Kingdom of Saudi Arabia. Richard Macelones. Alexander Advincula. Dennis Velasco. Lorna Grandman ng Australia. Annie PH Vlog Official. Richard Macelon ng Davao City. Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom. Pedro Roque ng Ontario, Canada. Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA. Annalisa Besorio ng Saudi Arabia. Mel Caserna ng Israel. Veneracion Seblos. Sandy Donan ng Osaka, Japan. Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA. Ruth Perdos ng Kuwait. Senaida Garcia ng Italy. Sayan Nico ng Saitama, Japan. Dorina Villa ng Brussels, Belgium. Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii. Danilo Oñate. Madonna Sultan. Rolly Pineda. George Soleto ng Shuttle, USA. Feli Subido ng France, Paris. Sonia Diaz Liano. Ami Cabrera, OFW ng Saudi, Davao, ng taga Davao. Dennis Velasco ng Iceland. Mario Carvajal at from Europe, si Mario Carvajal for Europe.
at Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales, at SR Perpi Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Gercio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bees, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Shayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, at Tisoy Roa ng Tisoy Roa 9453, Rafaela de los Santos ng Canada, at RROD TV official, Buhay Construction OFW ng Riyadh na taga Laguna. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po. Mabuhay po kayo at ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingatan nawa po mga kababayan. Shoutout po. At ganoon din po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may OFW. Ingatan nawa po mga kababayan. At syempre po, thank you po sa nakagusto po ng Tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan, isama po natin sa dalangin at panalangin ang kaligtasan at muli pong makabalik sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at lakas, mahabang buhay mga kababayan. Isama po natin sa panalangin sa lalong mabilis ang kanyang pag-uwi. Thank you po sa muli. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.